Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, noong mga araw na iyon, dinalahan ni Melkisedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang 10 ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Rolling, first things first, June 22, 2005, at ako 3, 2, 1. Sino ba si Melkisedek? Kaunti lang ang kaalaman natin sa kanya. Bigla lang siyang lumabas sa kasaysayan ni Abram. Noon, ang pamilya ni Lot na pamangkin ni Abraham ay nakatira sa Sodoma. Ang mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim at Bil ay nakipagdigma sa mga hari ng Elam, Goyen, Sinar at Elasar. Natalo ng 4 na hari ang 5 hari. Sinamsam nila ang lahat ng nakatira doon, kasama na si Lot. Nang mabalitaan ni Abraham ang nangyari sa kanyang pamangkin, sa kanyang pamilya at ari-arian, tinawag ni Abraham ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 na mandirigma at hinabol ang mga kaaway. Pagdating ng gabi, sinalakay nila ang 5 hari. Nabigla ang mga ito at sila ay natalo. Nabawi ni Abraham ang lahat ng kanilang sinamsam. Kaya naligtas si Lot at ang kanyang pamilya. Pagbalik ni Abraham sila ay sinalubong ni Melkisedek, isang hari ng Salem na pari rin. Siya ay hari at pari. Ang Salem ay maaaring isang lumang pangalan ng Jerusalem. Ito ay nag-alay para kay Abraham at ang alay niya ay tinapay at alak. Katakataka ito kasi kadalasan ang inaalay ay mga hayop na kinakatay. Bilang pasasalamat, nagbigay si Abraham ng 10 sa kanyang mga sinamsam. Kinilala niya ang pagiging pari ni Melkisedek. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nawala na si Melkisedek sa kasaysayan ni Abraham. Pero patuloy ang pagkilala sa kanyang pagpapari sa banal na kasulatan. Ang pagpapari niya ay magpasawalang hanggan. Si Jesus ay kilalang Kristo, kaya kilala natin siyang pari. Pero saan nanggaling ang pagpapari niya? Hindi kay Aaron, kasi hindi naman siya galing sa lipi ni Aaron. Siya ay pare according to the order of Melkisedek. Tulad ni Melkisedek, siya ay pari at hari. Ang pag-aalay niya sa huling hapunan ay alak at tinapay. Sa banal na misa natin, ang alak ay nagiging dugo ni Kristo at ang tinapay ay kanyang katawan.
Si Melchizedek ay kinikilala natin na isang tagapanguna kay Jesus, ang ating dakilang pari na nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. Ang kanyang pag-aalay ay nagdadala ng shalom, ng kapayapaan. Magkaugnay ang salitang Salem at Shalom. Hindi lang basta-bastang nangyari ang pag-aalay ni Jesus sa huling hapunan. May matagal na paghahanda dito. Nakikita natin na si Melchizedek ay ang matagal na paghahandang ito. Nalalaman natin ngayon ang significance ni Melchizedek sa pag-aalay ni Jesus sa huling hapunan. Talagang magkadugtong ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang kadakilaan ni Melchizedek ay kinilala ni Abraham na nagbigay siya sa kanya ng ikapu ng kanyang nasamsam sa digmaan. Dahil dito, kinikilala natin na ang pagpapari ni Melchizedek ay mas dakila kaysa pagpapari ni Aaron. Kay Melchizedek nanggaling ang pagpapari ni Jesus. Salamat o Jesus sa pag-aalay mo sa amin ng iyong katawan at dugo. Hindi mo lang ito iniaalay sa amin. Inaalok mo na ito bilang pagkain at inumin namin na magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.